Hindi pa man nakakaahon ng marami mula sa hagupit ng bagyong Enteng noong Setyembre, lubog na naman ang kabuhayan at mga tahanan ng mga taga-Bicol at iba pang bahagi ng bansa. Higit 2 milyong kababayan natin ang naapektuhan ng matinding pagbaha sa pananalasa ng bagyong Christine sa bansa. Pero ang tanong ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, nasaan ang 20.5 billion pesos na calamity fund para sa 2024? Malaking tulong daw sana ito sa tinawag niyang climate emergency. Noong 2023, masabi ng DBM, zero ang nagamit na calamity fund na ang merong approval sa pag-release niyan ay mismo kung sino ang nakaupong Pangulo. So kung ganito yung nangyari ng 2023, ang pangamba natin ngayong 2024, di natin alam saan talaga yan nagagamit, sino nakikinabang dyan. Dahil wala pa rin daw malinaw na tugon ang gobyerno, iba't ibang organisasyon na ang naglunsad ng relief operations para sa mga naapektuhang komunidad, lalo na sa mga magsasaka at mangingisda. Dapat din ay merong compensation na ibigay sa kanila. Kasi in the first place, hindi nila kasalanan na nagkaroon ng ganitong climate change-induced na mga sakuna. At bahagi ng mga nagdulot ng ganitong mas malalang mga sakuna, mas malalang mga pagbaha, ang mga big corporations, mga nagkakonduct ng illegal na logging, mapanirang quarrying tsaka mining operations. Sa halip na yun sana yung i-address, ang gobyerno, ang ginagawa, pinoprotektahan pa ang ganong mga korporasyon. Isa ang Pilipinas sa mga pinaka-vulnerableng bansa pagdating sa mga climate disasters. Kaya naman, paalala ng kongresista na kailangan ng maagap na paglalaan ng pondo hindi lang para tugunan kundi para maiwasan ang matinding epekto ng kalamidad sa bansa. Kasama sa paggamit ng calamity fund ay pre-disaster activities. Pero itong calamity fund na mismo presidente din naman yung nagre-release, napakakupa din. Yung bagyong Christine, patunay sa pagiging palpak, pagiging pabaya ng Marcos Jr. administration.